Tara, pag-usapan natin ang isang lugar na parang galing sa ibang mundo, kung saan nagsasama-sama ang mga dambuhalang buwaya, mga mahihiwagang latian at yung napakayamang kultura ng ating mga kapatid na Manubo. Sa explainer natin ngayon, hihimayin natin ang kwento ng Agusan del Sur. Kung gusto nyo malaman kung paano literal na hinubog ng kalikasan ang pamumuhay at kasaysayan ng isang buong pamayanan at kung paano sila sumasabay sa rumaragasang agos ng ilog nila, tamang-tama yung napuntahan nyo. Pero teka, bago tayo lumayo, sagutin muna natin yung isang simpleng tanong na madalas nating palagpasin. Bakit nga ba may Del Sur sa pangalan ng Agusan? Alam nyo, yung simpleng dugtong na yan, ang bigat ng kasaysayang bitbit niyan. Yung mismong ilog kasing nagbibigay buhay sa kanila, hindi lang basta bihaya. Matinding hamon din yan na sumubok sa tatag ng probinsya sa loob ng daan-daang taon. Para bang araw-araw silang sinusubok ng kalikasan at araw-araw din silang nananalo. Okay, simulan natin dito. Bago natin intindihin yung Del Sur, himayin muna natin yung salitang Agusan. Galing pala ito sa lumang salitang Malay na Agusan, na ang ibig sabihin lang talaga ay kung saan umaagos ang tubig. Ang ganda, di ba? Yung buong pagkatao ng lugar nila, nakatali na agad sa paggalaw ng tubig. Ito yung magiging main theme natin ngayon, yung walang humpay na pag-agos ng ilog na siyang nagdadala ng buhay at kultura sa lugar. Walang kasiguraduhan yung agos pero laging may dalang bagong simula. Ito pa ang isang malupit na detalye tungkol sa Agusan del Sur. Isa siyang landlocked na probinsya. Ibig sabihin, hindi tulad ng kapatid niyang probinsya sa norte, wala silang kahit anong baybay. Walang dagat, walang beach. Kaya naman, itong napakagandang Agusan River talaga yung nag-iisang connection nila sa labas ng mundo. Para sa mga katutubong Manubo na pinakaunang nanirahan dito, hindi lang to basta ilog. Literal na lifeline nila to. Isang sagradong daanan kung saan yung bawat patak ng tubig may nakakabit na kwento ng mga ninuno nila. Pero alam nyo, yung pagiging konektado sa iisang mahabang ilog na to may dalang malaking sakit ng ulo noong araw. Dati kasi, yung buong Agusan mula sa pinakadulo ng norte hanggang sa pinakasulok ng timog, iisang higanting probinsya lang yan. Dahil sa sobrang lawak ng lupain, naging logistical nightmare yung pamamahala. Isipin nyo na lang yung hirap sa biyahe para lang maabot yung bawat barangay, lalo na tubig lang yung main highway mo. Isang malaking bangungot to para sa mga leader noon, kaya napilitan silang gumawa ng isang malawakan at pinal na solusyon. At dito na pumasok yung solusyon ng gobyerno. Noong June 17, 1967, opisyal na naipasa ang Republic Act No. 4979. Itong batas na to yung tuluyang naghati sa napakalaking teritoryo. Ang goal, para mas mapabuti, mas mapabilis at mas maging maayos yung pamamahala sa bawat sulok. Dahil sa batas na to, formal na ipinanganak ang bagong probinsya na pinag-uusapan natin ngayon. Handang gumawa ng sariling pangalan at harapin ang sarili niyang future. Ngayon, para magkaroon ng sariling identity yung nakahiwalay na katimugang bahagi, idinugtong nila yung Del Sur. Pamilyar naman siguro tayo na salitang Espanyol to na ang ibig sabihin ay sa timog o southern. At bilang sentro ng gobyerno nitong bagong probinsya, itinalaga nila ang prosperidad bilang kabisera. Napakagandang pangalan, di ba? Nangangahulugang kasagaanan. Sakto siyang sumasalamin sa yaman ng lupa at tubig nila at nagbibigay ng matinding pag-asa para sa pag-asenso ng mga taga roon. At perpektong pinapakita nito kung paano nagkaroon ng magkaibang focus yung dalawang agusan pagkatapos ng hatian. Yung Agusan del Norte dahil malapit sa baybayin at nakaharap sa dagat, mabilis naging sentro ng kalakalan at komersyo. Samantala, itong landlocked na Agusan del Sur nag-evolve bilang isang dambuhalang sentro ng agrikultura at forestry. Ginamit nila kung ano yung meron sila, yung napakatabang lupa at malalawak na kagubatan na patuloy na dinidiligan ng Agusan River. Magkaiba man ang landas na tinahak, pareho silang naging successful. Ngayon, medyo iibahin natin yung templa ng usapan dahil papasok tayo sa isang lugar na nakakabilib pero may halong kaba. Hindi pwedeng pag-usapan ang Agusan del Sur nang hindi natin binibida yung Agusan Marsh Wildlife Sanctuary. Hindi lang to basta sikat sa Pilipinas ha, globally recognized to bilang isa sa pinakamahalaga at pinakamalaking ecological wetlands sa buong mundo. Isa tong napakalawak at misteryosong ecosystem kung saan yung tubig at lupa para na talagang nagiging isa. So, paano nga ba nakakasurvive ang mga tao sa ganitong klase ng matubig na environment?
Dito, lilitaw yung likas na diskarte ng mga manobo. Dahil yung tubig sa Agusang River ay madalas tumaas ng walang pasabi, hindi nila inaway ang kalikasan, nakibagay sila. Natuto silang gumawa ng mga floating communities, as in, mga buong barangay na gawa sa mga bahay na lumulutang. Sumasabay yung buong komunidad sa pagtaas at pagbaba ng ilog. Ito yung literal na pakikisama sa Agus. At natuto silang mamuhay na may respeto kasi kasama nila sa latian yung mga dambuhalang wildlife na itinuturing nilang bahagi ng bahay nila. Speaking of dambuhalang wildlife, alam nyo bang yung presensya ng mga naglalakihang nilalang sa Agusan Marsh ay bahagi na talaga ng lokal na alamat nila? Kilala nyo naman siguro si Lulong, di ba? Siya lang naman yung dambuhalang Indo-Pacific crocodile na bumasag ng world record noong 2011 bilang pinakamalaking buhayang nahuli ng tao. At saan ba siya galing? Dito mismo sa Agusan Marsh. Ang mga higanteng tulad ni Lulong, patunay yan na ang kalikasan sa bahaging ito ng Mindanao ay hindi lang makapangyarihan. May bagsik at misteryo rin na kailangan nating irespeto. Tingnan naman natin ngayon kung paano nabubuo yung mas malaking kwento ng kasaysayan nila. Hindi lang umiikot sa kalikasan ng Agusan del Sur, may matandang kultura sila na bago pa man dumating ang mga Kastila. Noong 1917, may nadiskubre sa pampang ng Wawa River, yung Golden Tara. Isa tong gintong imahen na nagpapatunay na may mayamang koneksyon yung mga sinaunang taga-Agusan sa mga advanced civilizations ng India at Indonesia. Idagdag mo pa dyan yung paghahati ng probinsya noong 1967 at yung pagkakadiskubre kay Lolong noong 2011. Bawat siglo may malaking kwentong patuloy na umaagos. Kaya sa huli, ang pinakamalaking aral na makukuha natin sa explainer na to ay yung ideya ng walang humpay na agos. Ang kwento ng Agusan del Sur ay isang matibay na paalala. Kahit gaano man sila kalayo sa dalampasigan, ang daloy ng kasaysayan nila ay laging gagawa ng paraan para umagos, bumuo ng buhay at mag-iwan ng permanenteng marka hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Hindi hadlang ang pagiging landlocked kung yung mismong lupa at ilog nyo ay punong-puno ng buhay at sigla. Bago tayo magtapos, gusto ko kayong tanungin, nakapasel na ba kayo sa Agusan Marsh? Kung hindi pa, sana nabuksan ng pagtalakay natin ngayon yung kuryosidad ninyo. Sa susunod na marinig nyo yung salitang sur na nakakabit sa Agusan, huwag nyo lang isiping direksyon to pababa sa mapa. Isipin nyo to bilang simbolo ng matinding katatagan, ng mga matatapang na manobo na nakikisayaw sa agos at ng isang ilog na walang sawang nagbibigay buhay. I-share nyo naman sa amin kung may sarili kayong kwento o connection sa probinsyan to. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon at patuloy tayong matuto. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.